There was a lot of misinformation yesterday about this reorganization being triggered in order to target me or to remove me from office. Lahat ng cabinet members, presidential advisors, and other presidential appointees are always subject to the will of the president. Off to an overwhelming start. Tila walang pasabog si Executive Secretary Lucas Bersamin sa inaabangang balasahan sa gabinete ng Pangulo. Nailipat lang kasi ang ilan sa ibang pwesto. Sa ngayon, si DENR Secretary Tony Yulo Loyzaga pa lang ang apektado. Pinagpahinga raw siya muna ng Pangulo. Damay na rin sa bold reset ang mga presidential advisor at top executives ng mga ahensya. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. DENR Secretary Tony Yulo Loyzaga unang casualty sa bold reset ng Pangulo. Ang ilan pang naghain ng courtesy resignation nilipat lang ng pwesto. Disqualification petitions laban kay Senator-elect Erwin Tulfo at sa bagong henerasyon party list ibinasura. Pangasinan Solid North Transit sinampahan ng reklamo kaugnay ng malaghim na karambola sa SC-TEX. 130 million pesos na danyo hinihingi ng mga kaanak ng mga biktima. Lisensya naman ng SUV driver na ng Araro sa NAIA inirevoke ng LTO. Ilang bansa nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kasunod ng panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. China, rumesba. At tropical vibes in the city, silipin ang isa na namang kakaibang dining spot sa Billionario Bites. Ilang araw matapos pagbitiwin ni PBBM ang lahat ng kanyang cabinet official, inanunsyo na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ilang pagbabago sa gabinete ng Pangulo. Pero tila anticlimactic ang inaabangang sibakan dahil isa pa lang ang inalis na cabinet member sa ngayon. Ang iba'y inilipat lamang ng pwesto. Narito ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Bagong pwesto, lumang tao. Ito ang lumalabas sa unang bugso ng balasahan na tanging si DENR Secretary Antonia Yulo Loyzaga ang duguan. Papalitan na siya ni Energy Secretary Rafael Lutilla. Pinagpapahinga muna raw ng presidente si Loyzaga habang hindi pa sigurado kung anong cabinet position ang ibibigay nito. Sa unexpected overhaul ng gabinete ni PBBM, nagpalit-palit lamang ng ahensya ang ilang mga cabinet official. Tinanggal si Secretary of Human Settlements and Urban Development Jose Acuzar pero inilipat bilang Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation na may cabinet rank pa rin. Papalitan naman ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro si Secretary Enrique Manalo na itinalaga bilang Philippine Permanent Representative to the United Nations. Mananatili bilang Executive Secretary si Lucas Bersamin na inunahan na ang mga kumakalat na balitang siya raw ang punot dulo ng resignation call ng Pangulo. Hindi pa masabi ni Bersamin kung may bagong mga pangalan na uupo sa gabinete sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, retain ng economic team ng Pangulo sa kani-kanilang pwesto. May banat din si Bersamin kay dating Executive Secretary at Duterte candidate Vic Rodriguez na nagsasabing hindi raw gabinete ang problema kundi ang mismong Pangulo. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na.
Kaya mo, kantyaw lang siya eh. Kantyaw ng kantyaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Sa mga dokumentong eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel, kasama ang heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies at presidential advisors and assistants sa pinagre-resign ng Pangulo. Lahat ng cabinet members, presidential advisors, and other presidential appointees are always subject to the will of the President. Inaabangan na ang susunod na bahagi ng balasahan kung may totoo bang masisibak o ililipat lang din sa ibang posisyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Matapos ma-retain sa kani-kanilang pwesto, faster results ang pangako ng economic team ng Pangulo. Si Finance Chief Ralph Recto magsasagawa raw ng sariling recalibration sa kanyang departamento. Isa si Recto sa mga unang nagsumite ng courtesy resignation kay PBBM. Nagpasalamat din si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan sa patuloy na tiwala ng Pangulo at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang trabaho para sa isang prosperous at inclusive na ekonomiya. Hindi bilib ang ilang kritiko sa utos ni PBBM na magsumite ng courtesy resignation ang kanyang gabinete. Pero dapat na raw alisin sa pwesto ang mga opisyal na sangkot sa pag-aresto kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Hannah T. You are weak, Bongbong Marcos, not because of you're the members of your cabinet. You are weak because you are Bongbong Marcos. Walang silbi ang revamp kung walang totoong tutugon sa mga pangangailangan ng tao. Para yan kay Labor Leader Attorney Luke Espiritu. Halos lahat ng kalihim nagbitiw na kasunod ng direktiba ni PBBM kahapon na courtesy resignation na may kinalaman umano sa pagkukulang nila sa eleksyon. 6 lang sa admin slate ang panalo sa senatorial race. Mas mababa ito kumpara sa 9 winning senators mula sa Duterte slate noong 2019. Kinilala ni Espiritu ang frustration ng Duterte supporters. Hubaran mo lang yung fact na Duterte, alam nila na sila'y gutom, mataas ang presyo ng mga bilihin. Address those. Address those, and if you do that, you will be able to strengthen your position. Pabilong hirit ni Espiritu, kung gusto ng Pangulo na tama ang mga desisyon nito, makinig siya sa kanyang mga abiso. Gawin na niya akong konsultan. Kung gusto niyang ng tamang gagawin niya. Hypothetical lang to Hypothetical. Kasi kung bibigyan ko siya ng advice, kung ano ba dapat ang tamang gawin. Unang-una, nakabinbin ngayon sa Kongreso ang usapin sa dagdag sahod. Ilala si Espiritu sa matitinding panawagan para sa labor at social justice. Natalo man sa pagkasenador noong May 12, rank 6 siya sa pinakamayayamang barangay sa Pinas, ang Forbes Park at Bel Air sa Makati. Anya, tumatagos na raw kasi sa ibang social class ang mensahe ng kanyang adhikain. They understand that you're anti-corruption and you are sincere in fighting against corruption. You are sincere in wanting to destroy political dynasties. Hindi gaya ni Espiritu, mas pinipiling maging hands-off ni Attorney Salvador Panelo sakaling alokan siya ng pwesto ng administrasyon. Mas okay itong kritik pag abogado ka ng isang kliyente. Your hands will be tied. Hindi ka makakapagsalita kasi bias ka eh. Pero wala rin daw masama kung mag-appoint ng Duterte ally si Marcos. Kahit sinong kunin niya, ang mahalaga, gawin nila yung trabaho nila. Dagdag ni Panelo, ang mga sangkot sa pag-aresto kay FPRRD dapat nang tanggalin sa pwesto. Kabilang dito ang magkapatid na sina Justice Secretary Boying at DILG Chief John Vic Remulla, maging si National Security Advisor Eduardo Año. Ang tunay na test ng sincerity ni PBBM ang pagsubok na maibalik sa Pilipinas si FPRRD. Marami sa mga cabinet members na ang nasa likod ng appointment, yung isang principal na nawawala rito sa Pilipinas, di ba no? Wala rin sa Pilipinas, sa Amerika eh. Baka lumakas ang loob. Pagkakataon ko na to. Hindi pinangalanan ni Panelo kung sino ang principal na ito. Ang isa pang Duterte ally na si dating Executive Secretary Salvador Medaldea
naniniwalang dapat si Marcos mismo ang mag-resign. Ayon yan sa isa niyang online comment kahapon. Nasa Hague, Netherlands ngayon si Medial Dea matapos samahan si FPRRD nang isuko siya sa ICC. Test of leadership ito para kay PBBM at hindi lang ito usaping resignation ayon sa mga kritiko, kundi sa kung sinong pagkakatiwalaan niya sa gitna ng lumalalim na krisis sa pamumuno. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Panalo sa eleksyon pero nakabinbin ang proklamasyon. Dahil dito, pinagre-resign ng Duterte Youth Party List ang chairman ng Commission on Elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sinasabi nyo, abogado kayo, tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Eto na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito. Galit na nanawagan si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema sa COMELEC. Pinagre-resign ni Cardema si Chairman George Garcia kasabay ng mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Aniya, pamumulitika ang ginawang pagsuspinde ng kanilang proklamasyon. Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na niya walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ang presidente ng Pilipinas? Yun po ang ating statement. Nakabinbin ang proklamasyon ng Duterte Youth dahil sa isang unresolved disqualification case na inihain laban sa kanila noong 2019. May ilang basihan ng pagkakansela ng registration ng Duterte Youth. Ayon sa mga petitioner na sina Ria Magtalas, Abigail Tan, Raina Punzalan at Ros Angcos. Una, ang hindi lehitimong registration ng grupo dahil hindi raw ito dumaan sa publication at sa isang public hearing. Ikalawa, ang pagsisinungaling ng kanilang mga nominado na eligible sila sa pagtakbo kahit na overage ang chairman na nooy first nominee na si Cardema. Pauna na siyang dinisqualify ng COMELEC bilang nominee noong 2019. At ikatlo, ang pag-a-advocate umano nito ng violence sa ilang mga kinatawan ng Makabayan Bloc. Sinabi rin sa petisyon na ginamit umano ni Cardema na dati ring National Youth Commission Chairman ang pondo ng NYC sa kampanya ng Duterte Youth noong 2019. May 18, 2025, isang araw bago sana iproklama ang second placer at may 3 seats sana sa Kongreso na Duterte Youth, muling naghain ng petisyon ang 4 na individual. Hiling nila, suspindihin ang proklamasyon ng grupo hanggang hindi pa nareresolba ang nakabinbing kaso. Dininig ito ng COMELEC at ng National Board of Canvassers. Makalipas ang 2 araw, naghain ng petisyon si Cardema sa Korte Suprema laban sa COMELEC at sinabing grave abuse of discretion ang ginawa nito. Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mareresolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon. Isang paragraph. Because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. So, ano naman yan? Very grave abuse of discretion nyo. Kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso, discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Sa presscon kaninang umaga, mariing pinabulaanan ni Cardema ang akusasyon na kulang daw ang kanilang registration requirements. Babalikan ko to si Atty. Marañon. Wala naman talaga yan eh. Siya lang ang sabi niya, hindi naman kami mare-register kung hindi kami nagsubmit ng necessary requirements. Hindi naman isang tao lang ang pumipirma niyan. Kasuhan ko talaga yan si Atty. Marañon. Nabibwisit na ako dyan eh, sa kalbong yan eh. Inakusahan din niya si Chairman Garcia na nabulungan umano na wag silang iproklama para umangat ang ilang grupo tulad ng Gabriela. Pero sagot ni Garcia, matinding espekulasyon lamang ito. Hindi ko po yan dahil una tinatanong tayo kung anong effect ng disqualification. Halimbawa, cancellation. Napakahirap po kasi mag-speculate ng isang party list na nasa taas. Madami po kasi pwedeng formula. Pwede pong mabawasan ng denominator. Sinabi rin ni Garcia na hindi sila sakop ng utos ng Pangulo na magsumite ng courtesy resignation dahil hindi naman parte ang COMELEC ng Executive Department. Naiintindihan niya rin daw ang damdamin ng Duterte Youth. Pero pangako niya, re-resolbahin nila ang kaso ng grupo bago ang assumption of office sa June 30. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel.
Tulad ng Duterte Youth, on hold din ang proklamasyon ng Vice Mayor-elect na si Harold Respicio. Para kay Respicio, dapat ma-impeach ang lahat ng COMELEC Commissioner. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Panalo sa Reyna Mercedes Isabela ang kontrobersyal na abogadong si Harold Respicio. Pero ang panawagan niya ngayong araw, i-impeach ang COMELEC commissioners. Aniya, katraidoran sa bayan ang nangyaring eleksyon. Paano binitray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pauna nang sinuspinde ng COMELEC ang proklamasyon ni Respicio dahil sa nakabinbin na disqualification case nito. Ang basihan, nagpapakalat umano si Respicio ng maling impormasyon na naglalayong guluhin ang halalan. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ni Chairman George Garcia na no comment siya sa panawagan ni Respicio. Samantala, ibinasura naman ng COMELEC First Division ang DQ petition laban sa bagong henerasyon party list ngayong araw. Matatanda ang isa ang BH sa dalawang grupong nasuspindi ang proklamasyon kasama ang Duterte Youth. Ayon kay Chairman Garcia, dismissed ang kaso dahil sa technicality. Doon po sa naging desisyon, nakita po nila yung hindi pala naman nagka-preference ng mismong ang ginawa ay sinabi merong registered mail. Dapat po kasi personal service yun mismo sa respondent. So yun pa lang po ay nakita ng ground. Hindi na po pumunta sa merits para i-dismiss kaagad ang kaso. Pero paglilinaw ni Garcia, hindi pa pinalang desisyon kaya hindi pa ipoproklama ang grupo. Posible pa kasing maghain ng petitioner ng isang motion for reconsideration na maaari pang itaas sa Commission and Bank. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Binasura na ng COMELEC ang disqualification case ni Senator-elect Erwin Tulfo. Wala raw kasing mabigat na ebidensya laban sa kanya. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Bukod sa technicalities, wala raw mabigat na pruweba ang disqualification petition laban kay Senator-elect Erwin Tulfo, kaya't ibinasura ito ng COMELEC. Ayon kay Presiding Commissioner Ray Bulay, nasa petitioner ang burden of proof, wala kay Tulfo. Ibig sabihin, ang kanilang consolidated complaints tungkol sa umano'y American citizenship, libel conviction, educational background at political dynasty ng magkakapatid na Tulfo, walang probable evidence. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tulfo na matagal na ang mga paratang sa kanya. Kasi naman, I'm speaking of the truth. I was born in Tacloban, Leyte. They can go to PSA. I'll give them even a written authority to get documents that I'm a natural-born Filipino. Samantala, mahalagang punto ayon sa COMELEC ang sagot nila ukol sa libel conviction ni Tulfo. Sa revised penal code raw kasi, 5 taon matapos panagutan ng isang convicted Filipino ang kanyang kaso, hindi na ito pwedeng ibato laban sa kanya. Sa kaso ni Tulfo, simultaneously served ang 20-year sentence niya na magbayad ito ng 6,000 piso per count of libel at 1 milyong piso for moral damages. May SCRA, may Supreme Court resolution dyan stating na yan lang yung about libel na perpetual disqualification. Pero it says there, meron pong footnote doon na after 5 years that you serve your sentence, after 5 years, you can run. Pagkahain pa lamang ng petisyon, dismissible na raw ito dahil hindi naman registered political party ang Graft Free Philippines na isa sa mga petitioner. At ang pinaka-importante sa lahat, ang political dynasty allegation. Ayon sa petitioners, inaagawan ni Tulfo ang ibang Pilipino ng pagkakataong tumakbo dahil senador na ang kapatid nitong si Raffy Tulfo. Sagot ng COMELEC, bagamat may probisyon sa batas na nagbabawal sa mga political dynasty, wala pa ring enabling law para dito. Sa paratang naman na hindi raw well-versed ang senador pagdating sa mga batas, ang kakayahang magbasa at magsulat lang naman daw ang requirements para makatakbo ang isang Pilipino. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Muling umiinit ang usapang Senate presidency. Nadagdagan na naman kasi ang mga pangalan na posibleng maging susunod na leader ng Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T.
May mga senador na pabor maging Senate President si Senadora Amy Marcos. Ayon yan mismo sa presidential sister. Kinausap daw siya ng ilan sa mga ito. Pero anya, sino man daw ang bagong mauupo sa pagka-SP, dapat ikonsidera ang ilang congressional reforms, kabilang ang pagproseso ng national budget. Dapat din respetuhin ang power of the purse o ang kapangyarihan ng Kamara para busisiin ang budget ng bansa at di dapat manghimasok si PBBM dito. Unconstitutional ito para sa senadora. Una na kasing sinabi ng Department of Budget and Management na posibleng upuan mismo ni PBBM ang BICAM budget talks. Uminit ang usapang pondo matapos ang pagdiskubre sa di umano'y blank items sa 2025 national budget. Tila nililigawan na rin ng ibang mga senador si Senator-elect Erwin Tulfo tungkol sa kung sino ang dapat maupo bilang Senate President. Binahagi niya ito sa isang on-point interview ng Billionaire News Channel. Kaalyado niya si Senator-elect Tito Soto na dati na ring SP at nagpahayag ng deklarasyon sa pagbabalik nito sa pwesto. Maging ang Escudero camp, kinakausap na rin daw siya. Mag-uusap pa raw sila ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo tungkol dito. At ang mahalaga, malaman niya ang feedback sa performance ng potential Senate presidents. Pag sinabi niya dito ako sa tao na ito, ako dito, sabi ko maghihiwalay tayo. Definitely. Bukas siya sa pakikipagtrabaho sa iba pang mga bagong senador na anyay kinausap niya na noong Proclamation Day. Kasama doon ang naging kalaban niyang si Senator-elect Rodante Marcoleta at mga miyembro ng oposisyong sina Senators-elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Isa si Tulfo sa 6 na nanalo mula sa admin slate ni PBBM. Sabi ko, boss, willing to work. Sabi ko, kung ano ang maitutulong ko. Sabi ko, kasi mahirap pag watak-watak tayo, walang mangyayari sa atin. Isa na sa kaliwa pupunta, isa sa kanan, isa sa diretsyo. Umaasa si Tulfo sa mas mabilis na pagpasa ng mga batas. Ngayong tatawid na siya mula House of Representatives pa Senado. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Maagang nagpahayag si Senador Risa Hontiveros na handa siyang maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 elections. Pero sino nga ba ang tunay na oposisyon? At saan na ba lulugar ngayon ang leader ng Pink Movement na si dating VP Leni Robredo? Very important milestone para sa oposisyon at progressive movement ang naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros na bukas siyang maging standard bearer ng grupo sa 2028 presidential elections. Yan ang pahayag ng political analyst at law professor na si Attorney Barry Gutierrez na dating spokesperson ni former VP Leni. Sa ginawa ni Hontiveros, naniniwala si Gutierrez na maagang mapag-uusapan at makakapaghanda ang oposisyon kung sino-sino ang mga posibleng kumandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa 2028. At least ngayon, nandiyan na yung pangalan ni Sen. Risa, maaga pa lang. At hindi niya tinatalikuran. Inaako na niya yung openness niya to being the nominee. Of course, early days pa to di ba? Madami pang pwedeng mangyari. Pero the fact na meron ng at least isa na prominenteng leader ng oposisyon na nagpahayag na siya ay bukas dito, ako tingin ko that will open the conversation para sa 2028. Also mark the start of isang mas organisadong proseso. Tulad nung nangyari going into 2022 para mag-come together yung iba't ibang grupo under the general umbrella ng oposisyon para among themselves mapag-usapan na sino ba talaga ang mga na-imagine nating pwedeng maging standard bearer for 2028. Ayon pa kay Gutierrez, maaaring masama rin sa usapan ang mga nagbabalik na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan matapos ang kanilang naging 2nd and 5th place finish sa nagdaang senatorial elections. Malaking bagay anya halimbawa na nag-number 1 pa si Bam sa maraming lalawigan at malalaking lungsod. So the fact na si Senator Bam Aquino really did very well sa areas na ito makes him a very, very strong candidate para pag-usapan kung pwede maging presidential or vice presidential candidate sa 2028. Si Senator Kiko rin naman, siyempre hindi natin pwedeng i-discount. Siya yung vice presidential running mate ni VP Leni noong 2022 at 'di ba number 5, 'di ba hindi yun hindi yun basta-basta simpleng panalo kundi a very very decisive win. So definitely yung tatlong pangalan na yan si Sen. Risa, si Sen. Kiko at si Sen. Bam
Incidentally, ngayon, magkakasama lahat sa Senado. So meron silang pagkakataon na lalong magpakitang gilas over the next 3 years. Isang major role pa rin ang nakikita ni Gutierrez para kay dating VP Leni dahil sa naging papel niya para maipanalo ang sinuportahang mga kandidato gaya ni Bam, Kiko at ang ML party list na pinangungunahan ni incoming Congresswoman Laila De Lima. Ako, patunay ito na yung political capital ni VP Leni, even if she has decided to, di ba, parang more or less retreat from yung national scene and focus on yung kanyang local constituency by being elected mayor of Naga City. Hindi pa rin nawawala, di ba? Parang siya pa rin talaga ang tinuturing ng maraming kakamping, di ba, na puso ng movement. So, going into 2028, ako tingin ko she will still play a major role. Kung hindi man siya mismo ang isa sa mga pangalan na mapa-float as standard bearer. Gayunman, ayon kay Gutierrez, hindi anya sinasara ng pahayag ni Hontiveros ang posibilidad na maaaring makumbinsi pa rin si dating VP Leni na sumabak muli sa national politics. Paghingi ni PBBM ng courtesy resignation sa gabinete, may katuturan na ba? Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes. Sa Marcos Highway SM Marikina, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Tinuldukan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga balita na isa siya sa mga namumurong maalis sa pwesto sa tinaguriang bold reset ni PBBM. Ilang dahilan naman ang nakikita ng isang Duterte alay sa balasahan sa pamahalaan. The President declined the courtesy resignation that I tendered. Buo pa rin daw ang tiwala at suporta ng Pangulo kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa harap yan ng mga balitang isa si Bersamin sa tatanggalin sa pwesto sa tinaguriang bold reset ng Pangulo matapos ang lackluster performance ng mga pambato ni PBBM sa midterm elections. There was a lot of misinformation yesterday about this reorganization being triggered in order to target me or to remove me from office. Ilang pangalan ang lumutang para umano'y palitan si Bersamin. Ayon sa ulat ng Politico.com, kabilang dito sina Paquito Jojo Ochoa na naging ES ni Pinoy. Matagal nang kakilala ni Ochoa si First Lady Lisa Araneta Marcos na magkasamang itinatagang law firm nila na Marcos, Ochoa, Serapio and Tan o Most. Ayon pa sa Politico.com, posible ring ipalit pansamantala kay Bersamin si Transport Secretary Vince Dizon in an acting capacity habang hawak din ang DOTR. Maaari ring ireserba ang pwesto kay dating Interior Secretary Benher Abalos habang hinihintay mapaso ang 1-year ban sa pag-appoint ng mga natalong kandidato sa halalan. Kung hindi, maaari ring ilagay bilang ES si John Vic Remulla mula sa DILG. Ayon sa Politico.com, target ng cabinet revamp si Bersamin dahil sa umano'y katiwalian at mismanagement sa kanyang tanggapan. Kabilang ang questionable umano mga appointee, dahilan para ma-question ang kanyang leadership. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring may kinalaman ang cabinet shakeup sa pagkatalo ng mga sinuportahang kandidato ni PBBM sa midterm elections sa kanyang bumabang popularidad at utos na ipaaresto si FPRRD. Tingin ko parang he's asserting himself. Kasi kung maniniwala tayo sa mga spekulasyon noon, na karamihan sa mga cabinet members,
yan ay hindi nilagay dyan ng siya ang pumili. Merong ibang pumili dyan. At sinasabi nila ngayon, usap-usapan, nawawala yung patron. Hindi natin malaman kung totoo yun. Basta nawawala ang patron, pagkakataon na. Habang wala yung patron nila, itatanggalin ko na yan bago makabalik. So isang bagay yan, he's asserting himself as president. At maganda naman yan kasi meron pa siyang 3 taon eh. But kahit nabalasahin mo yan, Willard, pag hindi mo ibalik si Presidente Duterte rito, maniwala ka, ganun pa rin ang mangyayari sa kanyang administrasyon. Ayon kay Panelo, malalaman ang tunay na dahilan sa likod ng cabinet revamp sa mga pangalang tatanggalin, ipapasok at mananatili sa gabinete. Kasi pag tinanggal mo yung mga the perceived cabinet members per admission of the DILG Secretary, di ba? Na sino ba sila? 5 yata sila doon, kasama pa si Presidente Marcos Jr. doon. Pag yun tinanggal, alam na natin. Pag CES ang tinanggal, alam din na natin, budget yun. O, yan ang mga ano yan. Pag tinanggal si Secretary Francis, Agriculture, alam na rin natin yun. O, titingnan natin ang galaw. Ayon pa sa Politico.com, bukod kay Bersamin, posibleng malaglag din sa cabinet revamp sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Agriculture Secretary Francis Tiu Laurel, Health Secretary Teodoro Herbosa at Labor Secretary Bienvenido Laguesma. At makakausap po natin ngayon, political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Pinky. Pasensya na, kakalanding lang eh. Sayang, hindi ka nakaabot. Ronald, una-una, ano ba sa tingin mo ang talagang tunay na dahilan dito sa balasahan sa Marcos cabinet? What's the real reason for you? Well, ang pangunahin dyan, yung disaster ng midterms na malinaw naman sa atin was supposed to be a plebiscite on the president and his government. Nung nangyari yung disaster na yon, ay kinakailangan niya ng crisis management. At ang una niyang crisis management is to change the narrative, yung messaging. At nakita natin yan doon sa interview niya kay Tonying. Sinusubukan niyang gumawa ng isang bagong narrative na siya ay very empathic sa problema ng mga tao at medyo self-critical siya, pero willing siyang magbago. Halimbawa, gusto niyang maging respected as well as even feared, sabi nga niya. Dahil kinakailangan ng strong leader during this transition after that near disaster sa midterm. Pero hindi sapat kasi yung babaguhin mo lang yung messaging o narrative. Kinakailangan mo rin ng substantial change. No? Kaya dalawa yan. Magkaroon siya ng reform package na kinakailangan niyang itulak ng madalian. Yung mga promisa niya during his SONA, State of the Nation Address, lalo na yung nakaraang dalawa. At second ay magkaroon ng cabinet revamp para ipakita niya na seryoso siyang handang magbago, handang magayos. Pero sa palagay mo, Ronald, this was a good move? Well, from the perspective of the President, this is a good move para crisis management at reset. Reset para sa kanyang governance at saka leadership niya. Okay. Okay, update lang tayo dito nga sa tinatawag na bold reset. Nagsalita na nga si ES, Executive Secretary Lucas Bersamin. Obviously, he stays. At ang lumalabas kasi the economic team stays, no? Finance Secretary Ralph Recto, DTI Secretary Roque, etc., no? Secretary Go, and NEDA Chief Balisacan. The economic team stays and Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang parang natanggal lang so far is Secretary Yulo Loizaga. Pahinga daw muna siya. Papalitan siya ni DOE Secretary Lotilla bilang DENR Chief. Tapos sa DOE, si OIC Sharon Garin muna ang magiging OIC. So what do you think of that bold reset? Is it a reset somehow? Is it or just a reshuffle? Una, Pinky, medyo kapos eh. Pag nagtawag kasi ng cabinet revamp, sana very dramatic. Sana all na. Yung lahat ng gusto mo i-revamp ay one shot na lang. Imbis na patsi-patsi. So, yun yung isang observation ko rito sa nangyari. Ikalawa, yung mga initially natanggal ay
ito yung mga hindi masyadong nakalantad in terms of defending the president. Ito yung mga medyo tahimik kung napapansin mo. Kaya sila yung first batch. Pero I'm almost sure meron pang susunod na batch. Pero mas maganda sana kung sabay-sabay na para dramatic. Ikalawa, medyo weird yung statement ni E.S. Bersamin na sabi niya yung dahilan sa mga pagtanggal ay either corruption or inefficiency or incompetence. Pero in the same breath, ang sabi niya ay baka sila ma-reappoint sa ibang posisyon. Medyo weird lang na sinabi mo na matatanggal dahil sa incompetence or corruption, tapos ma-reappoint. Medyo nababawasan yung drama ng cabinet revamp. Medyo nagulat ako sa statement ni E.S. Bersamin. So parang nawala yung power sana nitong naging plano at desisyon ni Pangulo. It would have been more compelling kung sabay-sabay na at saka wala nang ganong tentative statement na i-reappoint naman pala yung matatanggal na possibly because of corruption and incompetence. Diba? Medyo nabawasan yung dating nung cabinet revamp. Okay. Yung sa tingin niyo po ba, bakit kaya naging installment itong paglabas ng mga sinong mananatili at sinong tatanggalin? Siguro pinoprocess pa rin sa loob ng Malacanang yung mga tingin nila na pwedeng ma-dispose of. Ikalawa, ay tingin ko, Pinky, in reality, may lobbying na nangyayari. May lobbying na ito manatili, ito ay matanggal. So tingin ko, over the weekend, magiging intense yung mga lobbying na yan. No? Pero dahil nabanggit na ng Presidente yung cabinet revamp, yung reset, at yung kanyang desire na magkaroon ng pagbabago sa kanyang governance, dapat ituloy-tuloy na niya in a dramatic way. Huwag yung pakonti-konti, huwag yung tentative. Dahil kung gusto niyang magpakita na siya ay strong, decisive leader, then dapat makita yon dito sa pagkondukta ng cabinet revamp. Sa palagay mo ba, Ronald, sinong mga kailangan sibakin? Well, dapat pag-aralang maigi. Halimbawa, yung Secretary of Agriculture. Dahil yung agriculture ay binabatak pababa yung ating growth targets. Ikalawa, sabi niya, hindi papalitan yung economic team. Pero yung targets ng economic team, pababa na pababa. From 7% to 6% to 5%. So, dapat meron din siyang isakripisyo ron. At least kumuha ng blame. Bakit yung ating economic targets ay hindi naabot? Sino dapat sa kanila? Secretary Roque, Secretary Recto, Balisacan, Secretary Pangandaman, sino sa kanila? Secretary Go? Well, kung sino yung pinaka-responsible, bakit hindi naaabot yung ating growth targets? No? Nasa discretion niya ng Presidente. Kung ayaw niyang tanggalin yung buong economic team, baka kinakailangan at least isa ron ay maging, for lack of a better term, a fall guy. No? Sacrificial lang. Oo. Kaya, tapos yung labor secretary na parang natutulog sa pansitan, ay baka kinakailangan na rin palitan. Dahil yung mga labor groups parang galit na doon sa labor secretary dahil wala siyang ginagawa for labor. No? So isa yun sa mga dapat palitan. Among others. No? Among others. Yung health secretary, dapat din pag-aralang maigi dahil parang malaki yung problema natin sa ating health sector. Nagreklamo nga yung mga private hospital dahil hindi nababayaran sila ng DOH at saka ng gobyerno. Tapos may mga lumalabas na hints of corruption sa DOH. So kailangan pag-aralang maigi yung Secretary of Health dahil napakahalaga ng posisyon na yon. No? So tingin ko, Pinky, marami pa eh. Again, kung talagang gusto niya ng reset, ay sabay-sabayin na niya. Kung yung lahat ng dapat tanggalin, i-announce na niya next week. Isang bagsak. Isang bagsak na lang. Sa mga pressures. No? Okay. Maiba lang tayo, pero just talking about the midterm elections, matapos kasing lumabas na resulta, may umuusbong nga na third force. Unang-una, sa Senado, ano yung make-up na nakikita mo dyan? Siyempre, may majority, may minority. Paano yan? Majority, minority, independent. How do you see it siguro
forming? Well, una ay siyempre labanan diyan the Senate presidency. May mga alam ko may gustong mag-contest sa leadership ni Chis Escudero. Pero siyempre lamang si Chis dahil siya incumbent. No, siya yung incumbent. Ikalawa ay yung hatian, sino yung majority, sino yung minority. Tingin ko may lalabas diyan na bagong creature, yung independent minority. Dahil yung mga pro-Duterte senators ay torn yan whether magiging member ng majority, halimbawa sila member sila ng majority ngayon or member ng minority. Dahil ang labanan na is 2028. Nitong nakaraan, yung mga Duterte senators ay bahagi ng majority. Pero ngayon, baka gusto nila mag-assert na sila yung minority, parang kung ano yan preparation for 2028, na sila talaga yung opposition. Actually, Ronald, magulo ngayon kung sino talagang magiging majority. Tama. Diba? Tama. Dahil siyempre Kasi- yung mga pink, yung mga pink na dati ay minority, si Coco at saka si Risa Hontiveros, nadagdagan sila ng dalawa. Pero yung nadagdag bang dalawa ay sasama sa minority or sasama sa majority? Tingin ko pinoproseso pa yan sa kanila. Pero mahalaga rin, sino yung mas marami? Kung halimbawa yung mga Duterte mag-a-assert as sila yung tunay na minority, they may have the numbers para i-assert yun. In that case, baka maging independent minority yung mga pink. Sila Risa, si Kiko, at possibly si Bam. Right, the three, no? Of course, dahil si Minority Senator Coco Pimentel ay mag-graduate na ng Yes, June yes. 30. All right, maraming salamat sa iyong oras. Hope to see you here in the studio, political analyst Ronald Llamas. Pangasinan Solid North Transit kinasuhan dahil sa malagim na karambola sa SC-TEX. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Heavy naman ang southbound lane. At nasa may EDSA Guadalupe si Joash Malimban. Joash, happy Friday! Rush hour, nako, sandali, tingnan na natin. Antindi ng traffic. Nako, tama ka dyan, Pinky. Happy Friday talaga dahil nga yan, maraming mga pauwing mga motorista from Metro Manila as of 6:30 p.m. O ngayon, 6:49 p.m. na, mabigat na talaga yung daloy ng mga sasakyan dito sa may southbound lane ng EDSA Guadalupe. Kung makikita nyo sa aking likuran, nagmaandar pa yung mga sasakyan, pero doon sa may parting iyon, sa may likuran ko, talagang kulay pula na yung kalsada dahil nga indication ito ng mga brake lights ng mga sasakyan dahil nga mga nakahinto sila. Southbound dito, pero doon sa may kabila, sa may northbound, light to moderate nga, gaya ng nasabi ni Corina kanina, pero medyo mabagal na rin talaga yung daloy ng mga sasakyan. Alam mo, Pinky, sometime next week, i-release na rin yung plano ng pamahalaan para doon sa traffic plan para sa EDSA rehabilitation. Ibig sabihin nito, mas matinding traffic yung inaasahan syempre para doon sa mga motorista na gumagamit o bumabaybay dito sa may EDSA. Set on June 13 kasi yung rehabilitation after being postponed for so many times. Una sabi March, tapos April, tapos nangyari May 15 na, supposedly 3 days after the midterm elections. Sabi naman ng MMDA, hindi naman 24/7, sarado itong buong EDSA. Ang mangyayari lamang merong lane-to-lane na operasyon o EDSA rehabilitation operations. Pero may makakadaan pa rin ng mga motorista. Isa sa mga tinitingnan alternative routes ng MMDA, yung Skyway Stage 3. Posible raw na maging libre ito, kaya pinag-aaralan paano mabibigyan ng compensation yung San Miguel Corporation na siyang humahawak nitong Skyway. Posible rin na madagdagan yung mga trends sa MRT3. At bukod pa riyan, Pinky,
nakausap namin yung ilang mga motorista kanina at consolidated suggestion nila ay gumamit ng mga mabuhay lane. Yung mga mabuhay lane, ito yung mga alternative na mga private roads dito sa iba't ibang parte ng Metro Manila. May mga directional signages dyan sa iba't ibang parte ng EDSA, maging sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Halimbawa na lang, dadaan ka ng Quezon City papuntang Makati, merong ilang mga daan papunta sa Domingo, papunta sa Bulumentrit, Calentong, hanggang doon sa Mandaluyong, Makati Bridge o papunta doon sa iyong destinasyon. Meron din halimbawa naman kung manggagaling ka sa North Luzon Expressway, merong daan doon sa may northern part naman, Balintawak to Cloverleaf to EDSA, at ang exit mo papunta sa Mayon Avenue to Welcome Rotonda. Hindi naman natin masasabi lahat ng mga signages dyan, Pinky, pero matagal na rin naman yung mga mabuhay lane. At isa nga lang sa mga problema rito ng mga otoridad, marami kasi mga violator na nagko-commit ng illegal parking. Kaya payo ng MMDA, lalo na ngayon at magkakaroon nga ng EDSA rehabilitation, sumunod sa batas nang sa gayon maiwasan yung build-up ng traffic kahit dyan sa mga private inner lanes na yan o dun sa mga mabuhay lanes nga kung tawagin. Kung matatandaan nyo rin, Pinky, kamakailan lang, I think this week lang yon lifted o partially lifted na yung TRO doon sa NCAP o yung No Contact Apprehension Policy sa major thoroughfares ng Metro Manila. Kabilang na dyan yung EDSA. Ayon sa MMDA, mas mapapadali nito kahit paano yung traffic management dahil hindi na kailangang hintuan yung mga violator at no contact apprehension na nga ang mangyayari. Samantala, good news naman para sa mga commuters kasi kahit na may EDSA rehabilitation, 24 hours open pa rin at operational pa rin yung mga bus lane o EDSA bus lane dito sa may EDSA. So hindi ipapagamit yan sa mga private vehicle, hindi ipapashare at mananatili na ipapagamit lamang yan sa EDSA bus lane para sa ating mga commuters. Samantala, Pinky, inaasahan naman natin na abutin ng 1.5 or hanggang 2 taon yung buong rehabilitation o sinasabi nga nila facelift nitong tinatawag na EDSA Rebuild. Pinky. Tama, ang tawag talaga nila dyan, Joash Rebuild, dyan sa EDSA. So ngayon, gaya ng sabi ng ating kasamahan na si Joash, mag-uumpisa yan dyan sa EDSA on June 13. Pero syempre, mag-antabay pa tayo sa mga karagdagang update dahil talagang mas titindi ang traffic. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimba. Nag-uulat ang live mula sa May EDSA, Guadalupe. Nagsampa ng reklamo laban sa Pangasinan Solid North Transit ang mga kaanak ng mga biktima ng karambola sa SC-TEX na kinasangkutan ng bus company. 130 million pesos ang kabuang danyos na hinihingi ng mga naulilang pamilya. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Magkasunod na isinampa ng mga pamilya ng mga biktima ang civil complaints laban sa Pangasinan Solid North Transit. May-ari nitong si Gerald Chua at ang driver ng nakaaksidenteng bus na si Chodoro Merhan. Isa sa mga pamilya ng mga biktima ang naghain ng civil complaint sa Quezon City Prosecutor's Office at humihingi sila ng danyos na nasa 50 million pesos. Kabuang 80 million pesos naman ang hinihingi ng iba pang mga pamilya na siyang nag-file sa Antipolo Prosecutor's Office. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nagpapatuloy sa ngayon ang pag-iimbestiga ng gobyerno sa Solid North. May mga bases siya na hindi pumasa sa roadworthiness test. Sa pagkakaalam ko ay 15 yon, hindi pwedeng bumiyahe yun. Tuloy ang suspension, lalo na doon sa rota, no, na ano. And naghihiring ngayon ang LTFRB. Pero ang sinabi ko kay Chairman Guadis, bilisan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Pero ayon kay Dizon, pinayuhan niya ang kanilang legal team na kuhanin na ang maximum damage penalty batay sa kabuang kinikita ng kumpanya. Kabilin-bilin na ng Pangulo natin na kailangan talaga nating panagutin, no, ang Solid North at yung driver para sa hustisya, hindi lamang kay Dane at kay John. Matatanda ang nirevoke na ng Land Transportation Office ang lisensya ni Merhan noong Mayo 5. Muli namang pinaalalahanan ni Dizon ang mga transport company na maging responsable sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. May prangkisa ka, may lisensya ka para kumita, para magdala ng mga kababayan natin. Responsibilidad mo ang kanilang mga buhay habang nakasakay sila. At responsibilidad mo din ang buhay ng mga iba nating mga kababayan na nasa kalye. Hindi dito nagtatapos ang legal battles na kinahaharap ng Solid North Transit at ng driver ng nakabanggang bus. Nahaharap ngayon ng tsuper sa patong-patong na kasong kriminal tulad ng multiple counts ng homicide,
frustrated murder at physical injuries sa Tarlac City. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Revoked for 4 years ang lisensya ng driver ng SUV na sangkot sa NAIA Terminal 1 crash na ikinamatay ng 2, kabilang ang isang bata noong May 4. Pinagmumulta rin siya ng 2,000 piso matapos mapatunayang guilty sa reckless driving. Paliwanag ng LTO, ito ang maximum penalty allowed sa ilalim ng batas. Giit pa ng ahensya, ang pagmamaneho ay hindi isang karapatan, kundi isang privilege na maaaring bawiin sa oras na lumabag ang sinuman sa mga batas trapiko. Pumirit ng panibagong apela ang Move It matapos itong pagbawalan ng LTFRB sa ilang mga lungsod. Ang dahilan para sa patas daw na laban ng mga motorcycle taxi player. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Naghain ng motorcycle taxi player na Move It ng supplemental appeal sa LTFRB kaugnay sa utos ng ahensya noong Abril kung saan pinapatigil ang operasyon nito sa Cebu at Cagayan de Oro at babawasan naman ang rider allocation sa Metro Manila. Nauna nang nagpasa ng motion for reconsideration ng Move It pagkalabas ng order, kaya hindi pa ipinatupad ng DOTR ang desisyon at status quo muna hanggat maresolba ang motion. Kine-question kasi namin yung proseso kung paano sila nakapaglabas ng ganong order. So, yun naman yung laman ng final namin ngayon. No? Paano sila nakapaglabas ng ganong order na hindi namin nakita yung ibang miyembro ng DWG na pumirma doon sa order na yon. Naninindigan pa rin ang Move It na sumunod ito sa 15,000 rider cap sa Metro Manila base sa guideline ng TWG na ayon kay Jacinto, opisyal na dokumento hindi katulad ng mga press release lang. Dagdag pa niya, Move It lang umano ang nabawasan ng bilang. Gusto lamang daw nila ng patas na pagtrato sa mga motorcycle taxi player at mga rider. Isa pa sa mga rason kung bakit nag-file ang Move It ay para itaas ang moral ng kanilang mga rider na direktang apektado sakaling matuloy na ang order. We always do that. No? We communicate with our riders through the team. Binibigyan namin sila assurance na sa laban na to, no, nandun naman kami lagi sa likod nila. At hindi naman namin papabayaan na mawala sila ng hanap buhay. Panawagan din ng Move It sa gobyerno na suriin nilang mabuti ang kaso, lalo pat 14,000 mga pamilya sa Metro Manila, Cebu at Cagayan de Oro ang maaapektuhan. Lagi naman kami handang makipagtulungan sa gobyerno, sa regulators, sa body ng government para maisaayos ang lahat. Kasi nga, at the end of the day, kinakailangan namin ang tulong ng lahat ng stakeholders nang sa ganun, mabigyan natin ng magandang kabuhayan at kinabukasan yung mga riders na umaasa sa atin. Pagtitiyak pa ni Jacinto, walang mangyayaring tigil pasada ang mga rider dahil pangunahing mandato pa rin nila ang magbigay ng magandang serbisyo sa mga pasahero lalo pat mag-uumpisa na sa susunod na buwan ang EDSA rebuild. Paglilinaw naman ni LTFRB spokesperson Ariel Inton, hindi sole decision ng ahensya ang kautasan na nilabas laban sa Move It, kundi ng TWG na pinamumunuan ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis. Lagi rin daw bukas ang ahensya na makipagdialogo sa mga transport group. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. 2 bagong batas ang inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos na tutulong sa katatagan ng ekonomiya at magtitiyak ng kahandaan sa mga kalamidad. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Iprinisinta ni PBBM ang Republic Act 12145, ang batas na tuluyang nagtataguyod sa dating National Economic and Development Authority o NEDA bilang ganap na departamento. Tatawagin na itong Department of Economy, Planning and Development o DepDev na pangunahing ahensya na bubuo ng komprehensibong economic plans at magtataguyod ng economic policies at development ng gobyerno. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Hindi lang po puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun. Mayroong mga time extension. Wala namang makatwirang dahilan. And no to non-performing projects.
Iprinisinta rin ng Pangulo ang batas na magiging daan sa modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Layo ng RA 12180 na makahabol ang PHIVOLCS sa makabagong teknolohiya at upgrading ng kanilang mga gamit para sa mas makabagong monitoring sa lindol, pagsabog ng bulkan o posibleng tsunami. Kailangan ay laging tayong handa sa maaring pinsala ang dala ng kalikasan. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Magpapatayo ang PhilVox ng bagong laboratorio, Centralized Data Center, Learning Hub. Palalawakin palalo natin ang monitoring network at pag-iigtingin din ang pagmamatyag sa mga aktibong bulkan sa buong bansa. Gagamit na ang PhilVox ng machine learning upang mas mapabilis ang pagsusubaybay at pagre-report sa taong bayan ng mga babala. Para maisakatuparan ang ambisyong modernisasyon, maglalaan ng 1.24 billion pesos kada taon para sa unang 4 na taon at karagdagang 2 bilyong piso sa ika-5 taon. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga kabataan na maging interesado sa siyensya para maging future scientist nang makatulong sa bansa sa panahon ng pangangailangan sa pagharap sa mga kalamidad. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sports update sa Grand Slam main draw debut ni Pinay tennis ace Alex Ayala. Ang una niyang makakalaban sa French Open si world number 88, Emiliana Arango ng Colombia. Magsisimula ang main draw sa May 25. Automatic na qualified si Ayala sa kompetisyon matapos niyang makapasok sa top 75 ng world rankings dahil sa kanyang historic run sa Miami Open. Si Ayala ay kasalukuyang world number 69 at ang kauna-unahang Pinay na lalaban sa Grand Slam singles main draw. Mga foreign student pinagbawal ng Trump 2.0 sa Harvard. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ngayong Friday rush hour. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Nagpahayag ng suporta ang ilang kaalyadong bansa ng Pilipinas matapos ang isa na namang insidente ng Chinese bullying sa West Philippine Sea. Pero ang China, tayo ang sinisisi. Narito ang agenda report ni Francis Folve. China's Coast Guard mission number 21559. This is MMOB 3002. Kinundina ng Coast Guard at BFAR ang isa na namang harassment ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng BFAR malapit sa Pag-asa case nitong May 21. Ayon sa BFAR, nagsasagawa sila ng routine marine scientific research sa may Sandy K2 sa West Philippine Sea, lula ng BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuhaya. Pero winater cannon ng CCG vessel 21559 at 2 ulit nitong sinideswipe ang Datu Sanday na nakasira sa port bow at smokestack nito at naglagay sa peligro sa mga sibilyan na sakay ng barko. This is the first time that the Philippine vessel Bureau of Fisheries and Aquatic Resources experienced
water cannon, no, sa loob ng territorial sea ng Pag-asa, habang ang ating BFAR vessel ay nagkakandak ng marine scientific research patungo sa Pag-asa K2. But despite of that, no, the Philippine government, kasama ang Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, is still going to pursue ang ating marine scientific research dito sa mga Pag-asa case. It will not prevent the Philippine government in conducting MSR within the territorial sea of Pag-asa. Dagdag ni Tariela, parehas pa rin ang posisyon ng gobyerno sa patuloy na pambubuli ng China. We're not going to do those unlawful and unprofessional actions of the Chinese Coast Guard in response to this kind of actions. No? We believe that it does not have any strategic gain on our part kung gagayahin natin sila. We just have to maintain our moral high ground. That we are law abider and we are upholding the international law. Kinondi na rin ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang insidente. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang ang agresibong hakbang na iyon ng China Coast Guard ay mapanganib sa buhay at regional stability. Patuloy ang pakikiisa niya sa Philippine allies na sumusuporta sa international law at sa bukas at malayang Indo-Pacific. Kinondi na rin ng mga ambassador ng Japan, Taiwan at the Netherlands ang panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. We're thankful for yung kanilang statements of support. Pero may resback ang China. Dapat daw ang mga embahada ay nagbi-verify muna ng fact bago magkomento sa social media. Dagdag pa nito, pumasok raw ang Philippine vessel sa kanilang adjacent water na nakapalibot sa kanilang bahura nang walang pahintulot. Kaya nagsagawa ng law enforcement measure ang China Coast Guard. Sa gitna naman ng patuloy na pambubuli ng China, bukod sa dalawang bagong komisyon na maritime naval vessel ng bansa na BRP Miguel Malbar at BRP Albert Mugini na nakakasang gamitin sa maritime patrol, inulat ng navalnews.com na nilagdaan na ang deal sa pagitan ng French shipbuilder na OSEA para sa 40 high-speed patrol boats para sa Philippine Coast Guard. Ito na ang pinakamalaking investment ng Paris sa maritime security efforts ng Maynila sa kasaysayan. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Muling igigiit ni PBBM ang karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Malaysia. Bibigyang diin din ng Pangulo ang 2016 arbitral ruling na nagbasura sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Gaganapin ang ASEAN Summit sa Kuala Lumpur sa May 26 at 27. Kabilang sa delegasyon ng Pangulo ang mga kalihim ng Foreign Affairs at Trade and Industry Departments. The President will continue to underscore the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Back in 2023, the foreign ministers of ASEAN, they agreed to fast-track the discussions on the COC. And this is what we are banking on during the summits. The President certainly will push for it. He will raise this with the leaders of the ASEAN. Sa Estados Unidos, bawal na ang mga foreign students sa Harvard. Pinatigil na kasi ng US Department of Homeland Security ang Student and Exchange Visitor Program Certification ng universidad. Ibig sabihin, hindi na makakapag-enroll ang mga dayuhan. Habang ang mga natitirang foreign students sa Harvard, kailangan ng lumipat kung ayaw nilang mawala ang kanilang legal status. Tinawag na unlawful ng Harvard ang hakbang ng Trump administration, pero iba ang tingin ng isang analyst. So I don't believe it's illegal. Foreign student visas are a privilege, not an entitlement. In particular, students cannot enter the United States if they provide support for designated terrorist organizations. They wouldn't be allowed to enter the United States. The Trump administration wants to remove students who've provided support to designated terrorist organizations like Hamas. And they want to be able to know which students have done that. So they want access to disciplinary records and to videos of protests. Nauna nang binawi ng White House ang $16 million na pondo para sa Harvard dahil sa umano'y kabiguan ito na tugunan ng anti-Semitism at diskriminasyon sa kanilang campus.
Humarap ang rapper na si Kid Cudi sa sex trafficking trial ni Sean Diddy Combs sa Manhattan. Ayon kay Cudi, sinugod ng hip-hop mogul ang bahay niya noong 2011 matapos malamang nagde-date sila ng Phil-Am on and off girlfriend ni Combs na si Cassie Ventura. Hinala pa ni Cudi, sangkot si Combs sa pagpapasabog ng Molotov cocktail sa kanyang Porsche. Ilan lang daw yan sa mga pang-aabusong ginawa ni Combs sa loob ng 2 dekada para kontrolin ang mga babae sa buhay niya. Una nang inamin ng kampo ni Combs na may history siya ng drug abuse at domestic violence. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre. Isa sa kanilang mga tinatrabaho, paano pataasin ang voter turnout. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa projection ng COMELEC, baka umabot sa 71 million voters ang lumahok sa barangay and sangguniang kabataan elections ngayong taon. Bilang paghahanda, pumirma ng Memorandum of Agreement ang COMELEC at iba't ibang ahensya gaya ng National Youth Commission, National Commission on Indigenous Peoples, PPCRV at NAMFREL para ilunsad ang katapatan at integridad para sa atin o Kaisa Project. Layo ng proyekto na pataasin pa ang voter turnout mula sa 76% noong 2023. Dahil hindi automated ang BSKE, maglalaan ang COMELEC ng 3 extra ballots sa 128,000 voting precincts sa Disyembre. Hiling ni COMELEC Chairman George Garcia, gawin na ring automated ang barangay elections dahil tagumpay daw ang paggamit ng automated counting machines sa katatapos lang na midterm polls. Ang isang halalan ay ang pagsasama-sama, ang bayanihan spirit, ang kaisa spirit ng mga Filipinos. Naniniwala po ako, dumating na ang punto na naging mature ang mga Filipino, lalo na sa pagboto. 11 billion pesos ang pondo ng BSKE ngayong taon mula sa requested budget ng COMELEC na 14 billion. At dahil wala pa ring pirma ng presidente ang Senate Bill 8216 na sponsored ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos, tuloy pa rin daw ang eleksyon sa December 1. Layo ng bill na ito na i-extend ang term limit ng mga barangay and SK official to 6 years. Taliwas sa local government code na nagsasabing 3 taon lamang sila dapat umupo. Mahaba-habang preparasyon pa ang kailangan ng COMELEC dahil sa dami na magpaparehistrong botante. Samantala, aalamin pa ni Garcia kung ano hakbangin ng komisyon sakaling tuluyang i-extend ang term limit ng BSK officials. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bata pa lang, naging palaban na. Ganyan daw ang ating Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo. Sa It's a Beautiful Day ng Billionaire News Channel, ibinahagi mismo ni Atisa na early on pa lang, alam na niya ang kahalagahan ng tiyaga at pagsusumikap. Kaya naman hindi nagpatinag ang beauty queen from Quezon Province matapos mabigong makuha ang corona ng 2 beses. At a very young age, I think I had the grit from a very young age because I wanted a different life for myself and for my family. Like I would be bantayan ng sari-sari store, I would sell textbooks, jolens, gagambas, anything I could get my hands to into making sure that I get savings and earnings, I would do. So I feel like at a very young age, I had the value, I understand the value of hard work and grit and perseverance, and I carried it all along with me up until I joined 3 times to get the Miss Universe crown. Ngayon, mission daw ni Atisa na tulungan ang mga kabataan na ma-discover din ang kani-kanilang potensyal. I wasn't good at school when I was at school, in a sense that I'm not good at memorizing things, which is a basic thing in our education system. I'm not good at memorizing things, but I knew that I looked different from everyone else and I could use that to my advantage. And that's what we hope to do in Allen Academy. We want the kids to understand what they're naturally good at or what they're capable of or what they're interested in, and using that to create the lives they want for themselves. Sa mga MCU fan, habaan po ang pasensya. Ide-delay kasi ang release ng 2 next film sa Avengers franchise. Imbis na sa susunod na Mayo, sa December 2026 na ilalabas ang Avenger Doomsday. Ang Avengers Secret Wars naman sa December 2027 na, sa halip din na May. Ayon sa mga ulat, kailangan pa daw ng dagdag na oras para makumpleto ang mga pelikula.
Susundan ng dalawang film ang Endgame na inilabas noong 2019 at naging second highest grossing film of all time kasunod ng Avatar. Craving tropical food, hindi na kailangang mag-eroplano o bumiyahe ng malayo para masatisfy yan. Dahil sa isang restaurant sa Makati, para ka nang nasa isla. Yan ang latest sa Billionario Bites ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Tropical vibes. Pero in the city, ito ang susubukan natin ngayon sa Billionario Bites. Isang dining spot that feels like a beach escape. No flight required. Enter Casa Palma, ang restaurant ng isang chef na may pusong Pinoy at talentong world-class, Chef Aaron Isip. Sa simpleng paraan nagsimula si Chef Aaron dahil noon pa may nagluluto na siya para sa mga family at friends. I never saw it as a career until after I graduated from university. At 21, right after graduation, I left Manila for Paris, and then I enrolled at the Cordon Bleu to do culinary arts. French cuisine is like the benchmark for restaurants and fine dining. So I wanted to go to the source, like really learn from the masters of French cuisine. After that, I had an internship at one prestigious restaurant, and eventually I got absorbed. They sponsored my visa, my work visa, and I stayed until 15 years. Yeah, so I climbed my way up from peeling potatoes up to becoming a head chef. At pagbalik Pinas ni Chef Aaron, dala niya ang goal na dalhin ang El Nido Palawan vibes dito sa Metro Manila. At isinabuhay niya ito sa Casa Palma. Tropical, soulful, at personal. So it's a personal project for me, I wanted to turn it into like a villa, if you will, like a villa in the tropics, a villa in like Bali, Tulum, Ibiza, or whatnot. So that the guests feel comfortable and feel at home when they dine here. Hindi lang basta ito restaurant dahil tila may kwento sa likod ng bawat detalye. Ang lugar ay puno ng island touches. May mga prints, rattan accents, at standout detail. Isang wall na punong-puno ng shells. You showed me every single thing is brought from like a personal trip or, like somewhere you've been and it's like your house still. It's still Casa, Casa Palma. Hence the name. It's so personal. At syempre, binubuo ang experience ng pagkain. Sa Casa Palma, bawat dish may storya. Filipino roots, French techniques, at tropical energy. Simula appetizers, sa mga mains, hanggang sa desserts. Hindi nag-hold back si Chef Aaron. Bawat putahe, punong-puno ng flavors, linamnam, at syempre, creativity. Hindi lang ito fine dining, isa itong island dining reimagined. Like the food is totally personal. It reflects all my travels, all my culinary experiences, and even like food that I loved. Like for example, if I loved one dish when I was a child in this sort of restaurant, I would try to recreate it and make it my own. If I cook something for my friends, a dish that I really enjoy, and then I see them really enjoying it as well, kind of like sharing the same passion that I have, I feel really good seeing them happy, so that's the end goal. Sa gitna ng ingay at bilis ng lungsod, naroon ang Casa Palma, isang tropical escape, at ang highlight, no boarding pass needed. Basta may reservation ka, ready ka nang bumiyahe through food. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. Marie, parang kumukumpas ang orchestra. Pero parang mas mabilis pang lumipad papuntang Palawan dahil pumunta at mag-drive sa Makati. Well, lalo na kapag nagsimula ang, anong tawag doon? Rebuild. Tama naman. Ang tingin ko dyan, parang total chaos. Diba ang mangyayari? Lalo for you because from Quezon City Studio, kailangan mo pang bumiyahe ng Makati. Yun na nga Hindi ka naaabot ng dinner. Dear, dito ka na magbabaon ka na dito. Yun na nga. Nang kakainin mo. Pero alam mo, the thing is really, if not now, when? Really? I know, but what will it take?
Right? I mean, yes, maybe nobody did it in the past Yeah. because it was just going to be Chaos. overwhelming. Yeah. Oo, nako. Good luck. If anybody can do it, si Secretary Vince can do it. Yan. Di Kung ba- maiwan siya. Kung maiwan siya, oo nga, baka mapunta siya sa ibang nga eh. posisyon. At least feeling Pasko tayo everyday dahil Pasko traffic yung levels ng biyahe Ewan ko sa natin. inyo, malapit lang ang bahay ko dito. Uy. Napakaswerte mo. June 13, right? June 13, supposed we to have be. to brace ourselves So that's for that. DPWH, DOTR, yan, magsasama-sama, and yes. MMDA. Papahiramin ko na lang kayo ng chopper ko. Anong Uy, sige. Anong kulay ang gusto mo? Gusto ko yan. Kaya lang, hindi na pwedeng lumipad paggabi. Ay, Sorry. Ako may remote control. all right, so it's a Friday. Happy weekend, Nakaraos na naman tayo. Happy Happy weekend. sa inyong lahat. At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.